to bring back Colonel Asherto. Colonel Asherto. Yes, ma'am. Present po. Colonel, can we have your monitor, your video? Meron na po. Technical group, please. Secretariat, can you... Colonel, kanina po you were asked by the Honorable Flores. What really are the contents of your investigation report? I want to bring back this question because I do not understand why the former president has to reach that point that he made a pronouncement through the publication, which includes Malacanang offers 10 million for capture of Eduardo Asherto. And then Duterte asked military police, why is Asherto still alive? This is from Inquirer, Colonel. Ano po ba talaga ang laman ng investigation report ninyo for the President to make these extreme pronouncements? Salamat po. Magandang hapon po ulit. Ang una pong report na ibinigay ko na natanggap ni Chief PNP Bato de la Rosa ay ang title po is Special Report Johnson Chua Drug Trafficking Syndicate. Dito po, binanggit ko lang po rito yung tatlong personality, si Johnson Chua, si Michael Yang, at si Alan Lim, na si Lin Wenqiong. Parang ang purpose po ng report ko is ipaalam ko sa aking mga superior na itong dalawang taong ito, si Michael Yang at si Alan Lim, ay mga involved sa droga. Sa unang report po is hindi ko pa binabanggit dito yung closeness nila kay Presidente Duterte at that time. Ang purpose lang talaga nito is ipaalam sa kanila itong dalawang tao as ay involved ay drug personalities na iniimbestigahan namin. Yun po ang purpose ko, ipaalam sa kanila at humingi ng kanilang advice kung anong magiging kung anong magiging instruction nila sa akin kung itutuloy ko yung investigasyon o hindi. Yun po yung pinaka-basic ng purpose ng report ko. Kaya lang po, hindi po pinansin. So, nagbigay po ako uli ng report kay Chief PNP Oscar Albayalde. Ang nakalagay naman ng title report doon is is Michael Yang and Alan Lim, person of interest in illegal drugs. Dito po is nabanggit ko na po rito na lagi po sila nakikitang kasama si Presidente Duterte. Ito na po yung pinaka summary ng report na sinasabi ko na itong dalawang tao na involved sa illegal drugs ay malapit kay Presidente Duterte. Wala rin po nangyari. So, hindi po nila po binigyan ng feedback. Walang instruction ko anong gagawin. Hanggang sa, ayun na po, gusto na ako ipapatay. At ang una po kasing nagbanggit ng pangalan ni Michael Yang sa publiko ay si Presidente Duterte mismo. At ang kanyang sinasabi ay si Michael Yang, ano lang daw siya? Adik lang daw siya. Hindi naman po yun ang laman ng report ko. So, nung lumabas po yun, talagang naisip ko na talagang ipapapatay na talaga ako dahil nabuking ko yung kanilang koneksyon. Colonel, with all due respect, Colonel, from your own admissions, ang sabi niyo po dun sa first report, basic lang. You made mention of the names of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim. And seemingly, you're asking for further investigation. Do you confirm this? Opo. Kasi po, attached po dun sa report na yon ay yung information report na nakadetalye na po yung revelation ni
yung revelation ni confidential informant Panther. And if I may continue, Colonel Asherto, on the second report that you sent to them, what you cited is the close relationship of the former president to Michael Yang. Do you confirm this also? Opo. Kung Tapos gusto niyo po, kanina basahin ko po- po yung first paragraph. If I may continue, Colonel, please allow this representation to finish first. And we will lead towards that narrative of your asset or informant. Kanina din po, Colonel, tinanong din po kayo ni Congressman Keith Flores, anong evidence do you have against these people? And your answer were simply, si Johnson Chua at saka si Alan Lim were involved in drugs back then. And these two people are associated with Michael Yang, no? So, if I will be basing my appreciation from those statements, parang meron pa ho akong gustong hingin sa inyo. Colonel, ano po yung ultimate facts na nag-gather nyo which made you believe that these people are really involved in the drug trade? Or should I say, ano po yung pinakamahalagang laman ng investigation report ninyo, Colonel Asherto? Ang pinaka-importante po siguro ng laman ng report ko is yung closeness, yung pagiging kaibigan ni Presidente Duterte kay Michael Yang sa kay Alan Lim. And you believe that this is the reason why the President took that report so negative against you to the extent that he offered 10 million for your capture and he's asking the police why you're still alive? Yun po ba yung dahilan? Dahil dinisclose nyo na may close relationship ang Presidente kay Michael Yang. Wala na pong iba. Kanina po, Colonel, may binabanggit po kayong narratives nang galing sa inyong asset which implicates these personalities into drug trade. Maari nyo po bang ikwento sa amin yun? Opo, nung April po, 2016, panahon po ng kampanya, ibinigay po sa akin ng aking asset yung impormasyon tungkol kay Michael Yang at ipinakita niya yung picture na nasa loob sila ng eroplano, magkatabi si Michael Yang saka si then Mayor Duterte at si Bongo na nasa likod. Ang sabi niya sa akin, Sir, yan si Michael Yang, involved yan doon sa Davao na ni-raid nyo dati. Sabi ko, bakit siya involved? Basta't involved yan, sir, na doon sa Davao. At lagi niyang kasama ngayon si Alan Lim. Sabi ko, sino naman si Alan Lim? Sabi niya, si Alan Lim, sir, yan yung nahuli sa Cavite. Pero na-dismiss ang kaso. So, yun po yung basic information na binigay sa akin noong 2016. Colonel, I understand that your asset are giving or gave this information in confidence to you. Curious lang po ako. Do you see any possibility for this informant or asset to appear before this Quadcom hearing? Sa totoo po, simula nung magtago ako, wala na po akong contact sa kanila. Hindi ko po nga ho alam kung because of the investigation doon sa Blue Ribbon, baka po nasunog sila eh. So hindi ko rin po alam kung buhay pa siya o nasaan na siya. Hindi ko po masagot kung pwede siya mag-appear dito. Colonel, how genuine is the testimony that was given to you by this asset of yours? I think what happened to me is the testimony na ito ngayon, ako yung hinahanap, gusto akong ipapatay. Kung hindi naman po totoo itong mga personality na itong si Michael Yang saka si Alan Lim, napakadali po nilang i-dispute eh. Sana ipinakita nila kagad si Alan Lim saka si Michael Yang. Si Alan Lim hindi na po nagpakita eh. Bakit hindi siya nagpakita?
Kasi po meron siyang record sa drugs eh. In other words, Colonel, the reason why you strongly believe that there is truth behind that information, not only because you believe that the information is genuine, is because of what happened to you as a repercussion of what you disclosed in the investigation report. Tama po ba yun? Tama po. Saka yung po yung asset kasi is reliable po yung asset kasi. I hope, Colonel, we can find ways on how we can locate this asset and see the possibility of having him in one of the Quadcom hearings, Colonel Asherto. Pwede po yun. Wala pong problema yung sa akin. Ang problema lang ho is talagang masakit man aminin. Talagang hindi ko po alam kung talagang buhay pa siya. Kasi nung huli kami mag-usap bago ako magtago, pati siya daw hinahanap ng sindikato. So, Colonel, kanina po, honestly, nabanggit niyo po si Hindi ko Alan pala. Lim, si Wen Li Shen, at si Wei Sean Lin. And you said that this pertained to one and the same person. Do you confirm that? opo, ang kanyang palaya po sa kanya, ang tawag sa kanya sa Chinese is Ayong. Ayong. Nakikilala alias niyo Ayong. po ba si Rose Nono Lin? Hindi ko po kilala yan. Can we have a quick question with Ma'am Rose Nono Lin? Do you confirm that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? No, Madam. No. Who among these names is your husband? Lin Wishong. Lin Wei Sean. Lin Wei Sean. Lin Wishong, Madam. Lin Wei Sean. Yes po, with G. I understand that there are English names which are being used by Chinese. Does your husband have one? He's using Lin Wishong. Lin Wei Sean. But that is a Chinese name, tama Yes ba? po, opo. So wala ba siyang ginagamit na English name? Some of his friends call him Jeffrey po. Apat na. In the face of the testimony of Colonel Asherto that Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Sean refer to one and the same person, what evidence can you offer to us to counter this testimony of Colonel Asherto? I have my marriage contract that stated my only husband is Lin Wishong. Okay. Not Alan Lim, not another Wen Li. Sorry, what's... Apart from the marriage contract, ma'am, what else can you offer us? I only have our marriage contract with me here. I mean, for a big-time businessman who owns a lot of real properties, not only in the Philippines, but even abroad, I'm sure that you have an ample documents to offer us so we can rule out the allegation of Colonel Asherto that these three names refer to one and the same person, and that is your husband. Maybe I can, if it is okay, the ECR card of my husband. ACR? Yes. And also, if possible, passport that my husband is Lin Wishong. May we know how many passports does your husband have? Only one. Is it a Philippine passport or a Chinese passport? Chinese passport po. Chinese passport. So, in no case did he obtain any Philippine passport? No po. What other documents, ma'am? We have here your marriage contract, the ACR, the Chinese passport. Maybe we can include also the birth certificate of your children. Yes po. How about the business permit? Business permit, our companies po kasi is, ang mga business po namin is under the company's name. Yes, can you please mention to us what business names are you using for your business operations? Yeah, we have XRL. XRL, Yes po. We have Pile, na nandun po yung pangalan niya. Pile, Yes po, Pile Estate and Pile Holdings. Pile Estate and Pile Holdings. And then,
Yan lang po yung may mga pangalan po siya na as I remember right now po. Mr. Chair, I respectfully move that we request the submission of these documents from Ms. Rose Nonolin, the marriage contract, the ACR, the Chinese passport, the birth certificate of the children, and may I include the financial statement of XRL and the Pile Estate and the Pile Holdings, along with the articles of incorporation, ma'am? Madam, it's okay po ba na makahingi po ng list ng mga hinihingi nyo sa akin para wala po akong makaligtaan? Mr. Chair, we will be requesting the COMSEC to provide her the list of the documents that we will be requesting from Ms. Rose Nonolin. Comsec, please provide the list to Ms. Lin. Mr. Chairman, with the indulgence of Congresswoman Luistro. Yes, SDS Gonzales. Mr. Chairman, Ma'am Rose Nonolin, can we invite your husband para sa hearing na to? At kayo po ang magdala ng imbitasyon niya. Pwede niyo po isama rito yung husband niyo? Mr. Chairman, right now po, out of the country po siya. Alam po namin yon, sinabi mo na sa akin kanina. Nasa Hong Kong siya. Yes, Pero Mr. kung Chair. i-invite po namin, kayo ang mag-hand carry ng imbitasyon at asawa niyo po yan, siguro po pwede niyong isama dito sa hearing yung husband niyo para once and for all, matanong po natin siya. Mr. Chair, pwede ko po dalhin yung invitation. But I can't promise po na sasama po siya sa akin para po sa pagdinig dito. Bakit po? Ay, hindi ko pa po alam kung ano yung maging desisyon niya, Mr. Chair. Palagay ko po kung may imbitasyon naman po itong Quadcom na to, palagay ko naman po pupunta. Kasi para once and for all, malaman natin. Or, baka po kayo, Madam Rose Nonolin, hindi nyo alam kung ano pangalan ng husband nyo. Mr. Chair, Lin Wishong po ang pangalan ng husband ko. Ano po? Lin Wishong. Kaya nga, sa alam nyo, baka yun ang pangalan. Pero sa pagsasama nyo, ilang taon, ilang years na po kayo magkasama? Almost 15 years. Almost 15 years. So almost 15 years, hindi nyo po alam talaga ang pangalan ng asawa nyo. Ang alam ko po na pangalan ng asawa ko, Mr. Chair, Lin Wishong po. Anyway, Mr. Chairman, we will just invite the husband of Madam Rose Nonolin. Ay, invited na ba? Yes, he was invited previously, and I think for today's committee hearing, he was also invited. Papadala natin sa kanya. We will be acting on that invitation later when before the committee adjourns this committee hearing, Your Honor. Mr. Chair, Sir, please proceed. I wish to further request Ms. Rose Nonolin that with respect to the Chinese passport, if this is similar to a Philippine passport, she submit not only the information page, but also the thumb mark page and the signature page, Mr. Chair. Mr. Chair, if Ms. Rose Nonolin is generous enough to provide information, may we hear from her as well? Ano po ba ang mga business establishments nyo abroad? Mr. Chair, kung okay lang po ba na yung mga businesses namin abroad, hindi, or pwede ko ibigay sa inyo through writing? Can you please at least cite the names of your business establishments abroad? Mayroon po kaming taxi company sa Hong Kong. May we know the name? It's Plus Elegance po. Plus Elegance. What else, ma'am? Mr. Chair, it's okay lang po ba na yung mga businesses sa abroad po namin na hindi naman po konektado po sa pagdinig na ito? Hindi na po. I understand, Ms. Rose. However, we're trying to help you rule out the allegation of Colonel Asherto that these three names pertain to one and the same person. And I'm sure that you will be happiest to prove na hindi nga siya itong Alan Lim at itong Wen Le Shen. Tama po ba? Madam Chair, magsasubmit naman po ako ng mga hiningin po ninyong documents. Pero ang hinihingi ko lang po sana yung mga properties namin abroad at businesses, hayaan na po natin po doon. Yes, For I our understand. protection na rin po. We are only trying to establish the identity because it is very hard to
investigate on a certain person with 3 names, and we have here Colonel Asherto, who's strongly testifying that this pertained to one and the same person, and that refers to your husband. So I think you should take advantage of this opportunity, Ms. Rose, to offer all these documents, to offer all this information, so we can rule out the allegation of Colonel Asherto. Madam, ang sabi naman po ni Colonel Asherto, if may I po, ang sabi niya po simula 2016, hindi na po nagpakita a certain Alan Lim. Ang asawa ko po nandito, kaaalis niya lang po last May. So ibig sabihin po nun, kung hindi nagpapakita a certain Alan Lim, eh ang asawa ko po nagpapakita. So ibig sabihin po nun, hindi siya si Alan Lim. But to be able to further prove that allegation of yours, I think the documents will be of big help to rule out this allegation of Colonel Asherto. Meanwhile, may I go back to Colonel Asherto, Mr. Chair? Colonel Asherto, Opo, ma'am. what proof do you have Okay. that Alan Lim, Wen Li Shen, and Wei Sean Lin refer to one and the same person? I remember during the hearing of dangerous drugs, that is prior to Quad, you even shared some slides of passports. If you still have Meron po. these documents. Meron pa rin po akong kopya ng kanyang passport na ini-issue noong 2011 po yata yun. So can you please enlighten us, Colonel Asherto, what proof do we have? Yung passport niya po nakakuha po ako ng kopya ng passport niya. Philippine passport Initial po ba na- ito o Chinese passport? Chinese passport po. Chinese Ini-issue passport. nung March 14, 2011, ini-issue dito sa Maynila. Ang expiry niya is 13 March 2021. 2021. Opo, ang passport number is Gold 47972221. Colonel, I remember we flash it in the screen. You share it before, during the hearing of the dangerous drugs. Pwede po ba ulit nating ma-share yun sa committee so we can share it with Ms. Rose Nono Lin? Hindi ko po alam kung paano i-share sa inyo. Baka meron pong kopya yung secretariat po. Well, the Secretariat will just get in touch with you, Colonel Asherto. Aside from the Chinese passport, what other proof do you have which lead to your conclusion that these 3 names pertain to one and the same person? Ang pinaka-basis ko po is yung information ng anong asset, saka itong nakuhang mga dokumento, yung mga pictures, at hindi naman po ako gagawa ng kasinungalingan na report na maglalagay sa akin sa alanganin na pati po ang mga kasamahan ko na damay. Colonel, So, ako po ay sigurado. Yun Sigurado pong po Chinese- akong 100%. yun pong Chinese passport na binanggit nyo, does it bear the picture of Alan Lim? Opo, may picture po siya. And if you compare it with the pictures that were flashed po kanina in the screen, Secretariat, can you please assist Colonel Asherto? Colonel, marunong ho ba kayong mag-zoom ng picture? Subukan ko po. Secretariat, can we please flash all Ang together alam ko po, the ang alam ko pictures po, meron ng earlier kopya and the ang picture in Secretariat. the Chinese passport? ang alam ko po na ipasa ko na po yata ito eh. Okay. So, Secretariat, I hope we can there. So, this is the Chinese passport bearing the picture of, what is the name written in the passport, Colonel? Lin Wenqiong. Lin Wei Xiong. This is your husband, Opo. Ma'am Rose. This is your husband? Madam Chair, pangalan po ng husband ko, yan ang nasa passport. How about the picture? Pwede po pa-flash ulit, and then pwede pa-zoom po. Kindly flash the passport again. Paki-zoom daw po.
Secretariat, please zoom the picture. Yes, Mr. Chair. Siya po. So you confirm that this is your husband. Yes, Mr. Chair. Can we flash the other documents which Colonel Asherto has shared with us already? Colonel, ito ho bang passport na ito ho ba'y may signature at may thumb mark ni Lin Wei Xiong? Does it bear Wala the po. signature and the thumb mark? Picture lang po. But I think, Mr. Chair, we can request for a copy of the complete essential pages of the passport with the embassy, if that will be possible. We will write to the embassy to be able to access these records. And it is important, Mr. Chair, that we include that page which bears the signature and the thumb mark of the bearer of the passport. Comsec, please take note. Do we have other documents pertaining to Alan Lim, Secretariat, which we can flash and share? So we can ask Ms. Rose Nono if she's willing to confirm that the same is her husband. Mr. Chairman, Yes, Congressman Gonzales. may tanong lang po ako kay Rose Donolim. Ma'am, noong November 1st, kasama niyo si Alan Lim. Sabi niyo po kanina, tama po ba? Kasama ko po si Lin Wishong. Kaya nga po, Alan Lim or that person, meron po ba kayong dalang picture niya ngayon para may compare natin dito? Nung November po na pumunta po ako doon, wala po kaming picture. Kung wala Pero may kang mga pic- pictures po ako na kasama siya. Meron ka bang dalang picture dyan ngayon para may compare lang natin yung mukha ng asawa mo na pinakita sa screen at saka yung dala mo? I'll check your Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, I believe that there are pictures with the Secretariat. Can we flash them one by one? And we will be asking Ms. Rose Nonolin if she will confirm whether the same is her husband. I understand we are able to capture a picture of the spouses in Atlantis, the Palm in Dubai. This was Christmas Day of 2023. Paki-flash lang po. Miss Rose Nonolin, the picture on the right. That's you and your husband. Do you confirm that? Yes, Madam Chair. Can you share with us where this picture was taken? That was taken po last Christmas sa Dubai. How about the next picture? Yan ang next picture po. Yan po yung time na pumunta po silang Davao para po magpaalam para sa Pharmaly Biological na magtatayo po ng isang manufacturing or tawag po ay laboratory para po sa mga gamot. So you confirm that the picture at the middle is also your husband? Yes. How about the third picture on the left? Yes, Madam Chair. That is also your husband? Yes. Lin Wishong. The two pictures, I hope you realize, were provided by Colonel Asherto. Colonel, tama po ba? Sa inyo nang galing itong dalawang pictures? Opo, sa tingin ko po, sa akin po. And you believe, Colonel Asherto, that these two pictures pertain to this Alan Lim, Wen Li Shen, and Lin Wei Xiong? Madam Chair, gusto ko lang po i-clarify na yung mga pictures na po yon
ay nanggaling at available po yan publicly sa website ng company before. Okay. Thank you po. So, in other words, Ms. Rose Nonolin, you are confirming that the man in those pictures pertain to your husband. Yes, Lin Wishong. What you are denying is the name Alan Lim and the name Wen Li Shin. Yes, because I But- never heard that name po. For as long as this man is Lin Wei Shun, you confirm that he is Lin Wei Shun, your Yes, husband. madam. Do we have other pictures there? Secretariat? How about this one? Yung may balbas po ay hindi po yan asawa ko. Yung isa po na nakangiti, yan po yan siya dahil nakuha rin po yan sa isang public documents or public site na mayroon siyang picture. Of course, you understand that this picture is part of the initial profile of drug personality, which I believe is part of the investigation report of Colonel Asherto. Yes, madam. Nakita ko na po yan last 2022 nung sa Senate Blue Ribbon Committee. Tinanong na rin po yan sa akin. And what do you comment about that? Hindi po siya yan, yung may balbas. How about the veracity of the information that he is a drug personality? No, Madam Chair, hindi po. Dahil kung ang sinasabi po ni Colonel Asherto na 2003 na nandun po siya sa isang raid, ay dapat po nakasuhan na po siya. Ang sabi niya is dismiss. So kung dismiss, ibig sabihin, ang nakalagay po na pangalan niyan dyan, wala pong kaso yun. Which raid are you referring to, ma'am? Mayroon po siyang sinabi kanina na 2003 sa Cavite. Mr. Chair, may I respectfully move as well that we request for the copy of the court records of the case of Alan Lim, which was dismissed back in 2003. Just for the committee to have an opportunity to compare all these documents and for us to be able to determine who really is this Lin Wei Shung and what is his connection to the two other names, Wen Li Shen and Alan Lim. Okay, COMSEC, please coordinate with the DOJ. Please proceed. I believe, Mr. Chair, that this is a court case, so perhaps we need to course through our request Oh, yeah. with the Supreme Court. COMSEC, please prepare the letter so that we can write to the Supreme Court to get records of the case mentioned by Congresswoman Luistro.